Nagpasok, marami kami nagpasok eh. Yung mga hapon, nagpunta na sa baryo, natakot na kami. Kaya nag-ukit na kami sa bundok. Yung tiyong ko, nasa bundok na kami, nagpasok yung mga hapon doon. Yung pinsan ko, nakilaban yan. Nakapatay. Yung lolo ko naman, hindi nakapatay, hinuling hapon. Hinuli pagkatapos, pagka umaga, kanyan. Yung baboy na lang malaki, pinabuhat sa kanya. Inuwi dito sa Kapas. Pagkatapos sa Kapas, hindi ko na alam kung saan siya pinatay. Pinatay ng mga hapon. Hindi ko na alam yun. Pero yung pinsan ko, binanatan din hapon doon sa bundok. So, ano po ang bali naging posisyon o yung ranggo ninyo, katayuan ninyo nung panahon ng USAP? Yung USAP, yun, kung noon, yung katayuan ko, binilagay na yung mga USAP, yung sergeant lang. Sergeant. So pagkatapos po ng USAP, ano na po ang pinasukan ninyong organisasyon at bakit po kayo umalis doon sa organisasyon na yun? Sa USAP. Kasi kaya nag-alis na ako sa bundok, yung misis ko, takwan yun na eh, commander ng Hukbo. Kaya nagsunod ko sa kanya, nagpasok kami sa Hukbalahap. Ano po pangalan ng misis nyo? Alejandra Maninang. Bali, ilang taon po kayo na nagserbisyo sa Hukbalahap? Buwan, matagal. Commander siya eh. Bali kayo po, bakit po kayo sumati naman sa Hukbalahap? Kaya si mami ko, yung sabi niya sa akin, dito tayo pumasok, sabi niya. O, maganda ito, sabi niya. Yung misis ko, sige, sabi ko, pumasok tayo. Sige, commander siya. Ano po ang naging ranggon, naging posisyon ninyo nung pumasok kayo ng Hukbalahap? Yung misis ko, commander yun eh. Commander. Ako, posisyon ko, hindi naman inalis yung rangko ko nasa USAP ko pa eh. Hindi niya ginawa na yung mga Hukbalahap. Sargento pa rin ang Oo. Pagkatapos po ng maaari po ba kayo magsalaysay ng pangyayari sa Hukbalahap nung araw? Noon, nagpasok kami sa Hukbalahap. Nagpunta kami sa bundok. Sa bundok, doon na kami nagpasok sa Kabatuan. Pagkatapos, galing kami sa Kabatuan. Dito sa Patling, yun, sabi niya sa akin, yung misis ko, agtulong-tulong tayo. Anong tutulungin? Sabi ko, mag-organize tayong ang mga Pilipino katulad natin. Parang yung Hukbalahap, parang hindi malaki. Maraming makakuha tayong tao. Yun, ginawa namin yun.
marami naman nagpasok. Nagawa namin yan. Yung ubalhap, yung naman na hapon, natandaan na yung kuan, yung nag-organize kaming sundalong ubalhap, pumunta sila mga hapon. Kaya kami, nag-ukit na kami sa naman sa bundok, sa Kabatuan. Yung mga tao doon, in-organize namin din, ubalhap, sa Kabatuan. Maraming tao doon, sa Kabatuan. Kuan yan, 4 na baryo, hanggang Maamot. Ano pong mga baryo yung in-organize ninyo na maging hukbalhap? Yung kuan, Pilyon, saka yung kasunod ng Pilyon, nalimutan ko na tayo. Maamot? Oo, sa Mamot. Pagkatapos, nagpunta kami sa iba. Pagkatapos, kung tapos na kami sa iba, nag-uwi na kami naman sa bundok. Kasi yung mga hapon, meron kuwan doon yung mga, sabi yun, yung kuwan ng mga hapon, yung kasama nilang Pilipino. Ano yan? Makapili. Oo, makapili. Ano naman po ang ginagawa ng makapili noong araw? Yung nakapili doon, kung nag-organize ka, babanatan ka. Ano po ang ibig sabihin ng babanatan? Babariling ka. Di kasamang hapon yun Dito sa Kabatuan. Ay dito sa Kuwan. Marami. Ano po ang layunin ng hukbalhap nung panahon ng hapon? Yung panahon ng hapon, yung layon ng balahap, yung mga tao sa baryo, para hindi natakot, hindi apalis-alis sa baryo. Sabi nila, yung balahap, dito tayo manirahan sa baryo natin. Pakatatag kayo lang. Wala kayong maraming sinasabi ang pinasukan natin. So, ilang taon kayo inabot na naging hukbalhap? Yung buwan, 5 taon yan. Pagkatapos po ng Independence Day, di ba, pagkatapos po ng Independence Day, saan na po kayo napunta noon? Napunta na kami dito sa Binyayan. Diyan, nagtatrabaho ng konti, kasama ko yung misis ko, para hindi kami na naghingi sa mga tao Nagtatrabaho kami para meron kaming makain. Nagtatanim ng gulay, kamuti, palay. Yun. Kasi yung Kuwan, ayaw nilang maghingi ka sa tao. Yan. Ano na po ang anong organisasyon na po kayo nakasabi noon nung panahon na wala na yung hapon? Organisasyon. Kuwan. Hukbong Mapagpalaya? Oo, Hukbong Mapagpalaya. Yun, sinabi namin yun. Hukbong Mapagpalaya, pagkatapos, tinuturoan namin yung mga taong takot sa noon. Sabi namin, huwag na kayong takot, maghalaman tayo para meron tayo makain. Hindi tayo hihingi sa ibang tao. Ano po ang dahilan bakit nung wala na po ang hapon ay
yung Hukbalahap ay naging HMB, ano po ang dahilan? Ano po ang bakit kahit wala na yung hapon ay handun pa rin yung Hukbalahap hanggang sa napunta ng HMB? Kasi yun, tinitingnan lang yung mga tao, kasi yung mga pulis, kuwan yun mataray yun mabagis. Kaya, kung alam ng nagpasok ka ganyan, babanatan ka niyan. Mga pulis, babanatan ka, babarilan. Kaya po ano po ang ginawa ninyo nung wala na po ang phone? Ano po ang ginawa ninyo nun? Yung ginamay namin, basta yung tinuturoan namin yung kasama namin sa ibaba pagkatapos yung sinasabi namin, huwag na kayong kuhan, magkatakot, maghalaman tayo na lang. Maraming halaman, magtanim tayong palay para meron tayong pagkain. Sabi nila, oo, sabi nila. Ano naman po ang layunin o adhikain ng HMB, yung Hukbong Mapagpalaya ng Bayan noon? Ang layon nila, yung bumapagpalaya, yung kuhan. Ang layon nila, yung wag kang makikiaway sa iba-ibang kasama mo sa baryo-baryo, wag kang makikiaway, basta tinuturoan mo lang yun. Kung kuhan, maghalaman tayo, parang meron tayo pagkain. Ano po ang pinaglalaban ninyo nung kayo ang member ng HMB? Ay, kembe. Ang pinaglalaban namin, kasi yung mga kuhan, pinaglalaban namin, gusto namin yung sa baryo hindi pupunta yung mga iba-ibang hapon, yung iba-iba. Wala na po. Wala na nga Simbi, at pinaglalaban namin, wala na yung kasabi ko, wala na yung basta maghalaman tayo, parang mabuhay tayo. Yun ang pinaglalaban talaga ng HMB. Yun ba? May pinaglalaban ba silang lupa? May pinaglalaban ba? Yun. Bakit po nila, ano po yung ipinaglalaban na lupa? Para anong sistema po ang gusto nilang mangyari? Ang gusto nila, yung mga... Kayong mga HMB nun, di mo ba? Ay, ano mo pa palang posisyon nun sa HMB? Yung position namin... Posisyon niyo, yung ikaw kayo lang po. Yung kwan, yung lupa namin kami lahat, ayaw namin ibigay sa iba. Kaya pinaglalaban namin yan. Kasi yung karamihan, di galing dito sa bayan, gusto pupunta sa bundok, gusto nila kukunin na yung lupa. Kanila. Gusto nila. Oo. Ano po ang pinaglalaban? Ang pinaglalaban, para yung... Yung kwan, yung pinaglalaban yan, basta pinaglalaban, kung mayroong pumasok kasi mas matagal na yung mga kwan ng gobyerno, yung mga pulis, yan, mga tapang yun Yun nga po, yung tungkol po sa lupa, nabanggit ninyo na
Yun, saan po kayo mga lupa ninyo ng araw? Oo. Saan po yung lupa ninyo? Dito sa Sapangkuyan. Sino po ang mga kumukuha ng lupa ninyo? Yung karamihan ng tao dyan sa Juan, pumasok, pumunta sa sila dyan, gusto nila itang hati, magkukuha lang ng hati. Gusto nila kunin hatiin. Oo. Para kung nabigay mo sa kanya pag may ilang taon, ibebenta nila. Ay, marami pong ganun. Oo, ibenta nila. Yun ang pinaglalaban namin noon. Kayo sa grupo po dito. Oo. Sabi niya yan. Anong posisyon ninyo? Anong yung rango, ay yung posisyon ninyo sa SMB? Siyempre, yun din. Yan, sergeant. Hindi kayo ko binago. Organizer na siguro. Nangyayakaya. Nakalimutan nila. Kasi yung hukbong mapagpalaya ng bayan, hindi na hukba lahat yun. Wala na hong ranggo doon. Oh, wala na. Wala na rangko. Wala na ranggo. Wala na. So ano pong posisyon ninyo nung HMB na, nung hukbong mapagpalaya? Nung wala nang kwan yun eh. Rangko-rangko yun eh. Basta, Commander o ano po team? Ano po mga posisyon niyo na? yung misis niyo commander pa rin po. commander. The Commander commander. ng HMB. Oo. Kaya naman po anong question niyo lang? Yun lang. Hindi ko inalis yung kwan eh. Yung sa akin yun eh. Yun lang. Sinabi ng misis ko, wag mo nang baguhin yung